So mga kabanat, narito yung Talk to the People ni President Duterte. Medyo may maanghang na sinasabi dito si President Duterte, mga kabanat, patungkol sa iringan nila ni Senador Gordon. Sinisingil niya dito si Senador Gordon, no? Dahil wala na daw pera yung taong bayan. Wala na pera daw yung ang gobyerno, ay dahil daw pambili daw ng 110 million na bakuna. Yun ang sinasabi nito ni President Duterte. At dapat na magbayad na si Senador Gordon kahit daw mag-retire na sa politika pag nagkasalubong daw sila. Baka may nabanggit pa siya dito, nasapakan no? Parang sasapakin niya si Senador Gordon dahil si Senador Gordon doon, nakita niya na ba doon yung tiyan. Parang dapat manalamin muna, nakakalungkot lang na mas bata nga si Senador Gordon kumpara kay President Duterte. Iwan ko lang kung sinong mananalo sa kanila kapag nagsapakan nga sa totoong buhay, di ba? Iwan ko lang So yan ang banggit kasi ni President Duterte. So ito muna bago ako magkomento, mga kabanat, sabayan mo niyo kung panoorin itong video na ito na Talk to the People ni President Duterte. So comment kayo sa baba, mga kabanat, kung anong masabi niyo about sa mensahe ni President Duterte. Kayo na maghimay-himay kung anong sinasabi niya dito. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow and subscribe itong ating channel. Sa bago parang ditong nakakita sa video nito, dapat sana subscribe kayo. So panoorin nyo ito, mga kabanat. Bayaran. Pag hindi, habulin, bayaran mo. Kasi kinakailangan ng gobyerno. Dahil magbili pa tayo ng maraming bakuna. Alam mo yan, kulang ang pera natin at naipon natin, but we have 110 million souls to worry about. So, pakiusap ko lang sa iyo, bayaran mo. Tapos na ako sa iyo pag nabayaran mo. Pag hindi, hahabulin kita hanggang saan. Retired naman ako, matatalo ka man, hahabulin kita. Pag inabot kita, sapakin mo yung ulo mo. Wow. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Hindi mo naman kaya sa akin. Yung katawan mo, isang wallop lang yan. Huwag ka ngayang mayabang dyan. Doon na to. And employees of the executive department to no longer appear before or attend the Senate Blue Ribbon Committee hearings effective immediately. I have issued such an order to allow government workers to focus on addressing the pandemic in view of Article 2, Section 15 of the 1987 Constitution mandating the state to protect and promote the right to health of the people. After nearly 2 months and sessions with no hearings still going on, and I quote Senator Gordon, till kingdom come, with no new issues being raised, no clear indications as to what legislation is being made or tackled. Government officials have also answered the questions of the Senate Blue Ribbon Committee hearing throughout all the hearings sufficiently, consistently, and repeatedly. But now they are simply made to attend, oftentimes appearing for hours without being questioned. Doon ako na pumalag sa inyo. Klarong-klaro na sinasabotahe lang ninyo ang gobyerno natin. The Senate Blue Ribbon Committee hearing have clearly devolved into a political circus, a witch hunt which is being used by some senators in aid of their election. The executive department always cooperate with the Senate. Sino kaya nagsulat ng script nito? No?
Iwan ko lang ha, kung sino nagsulat ng script na binabasa ni President Duterte. Tutuloy natin ito mga kabanat. Sabayan niyo akong panoorin ito ha. Para makita natin ang sinasabi. But this present hearing and the way that it is being conducted is just too much to bear and tolerate. We will no longer dance to their tune and rather focus on the pandemic response and the national vaccination program. On the alleged, itong may isang comedian dito, on the alleged expired test kits raised by Senator Pangilinan. Senator Pangilinan is overly engrossed. Dagdag ko lang ha, yung pagtanong kasi ni Senador Pangilinan, at hindi lang naman si Senador, at inagrihan naman yun inamin din naman ni kasi yun ni Secretary Doke na may expired nga. Diba? So, no question dyan. Pipanoorin pa rin natin ito mga kabanat. Over the test kits expiration that is borderline farcical. After 2 months and 12 hearings, paulit-ulit pa rin ang tanong kahit paulit-ulit na rin ang sinasagot ng DOH. Pero dahil hindi pumasok sa script nila, ayaw nilang makinig at ayaw tanggapin. This is the reason why I do not want government workers to attend these hearings anymore. They are just wasting their time, and since these senators will not even listen to their explanation and answers, they could have used this time to do their actual work of saving Filipino people. Now I am asking Secretary Duque to again explain, meron bang tayong tinanggap na expired test kits o wala? Ito naman mga kabanat, dito pa lang bago nyo panat, ito ay misinformation na naman mga kabanat. Walang sinabi ang Senado sa ginawang hearing na expired ang tinanggap na test kit. Subal, ang banggit doon sa hearing mga kabanat, ito ay misinformation na naman na nakalagay sa script niya Ang nakasinabi doon sa hearing sa Senado ay 2 months na lang ay tinanggap pa rin ang test kit. Malapit na ma-expire ika nga. Walang sinabi doon sa Senado na expired na ang test kit ay tinanggap. Dito dapat maintindihan natin mga kabanat na minsan yung script ni President Duterte ay taliwas sa katotohanan din minsan mga kabanat. So tuloy natin ito. Kasi ako napakinggan ko yun Siguro alam nyo rin yun kayong mga kabanat na pako-comment din sa baba mga kabanat kung narinig nyo rin itong sinabi sa Senado na walang test kit na expired na tinanggap na, kundi malapit nang ma-expired. Yun ang malinaw ha. So panoorin natin ulit ito. Nag-deliver ba ang expired test kits o hindi? Nag-deliver ba? Simple lang ang tanong at simple lang ang sagot. Pero itong mga senador, mga bingi at bulag, I'd like Secretary Duque to confirm that they are really... So, kailangan ko hanapin yung video na yun ng kabanat, no? Siguro ida-download ko para makuha natin kung... Kasi nakikita ko doon, sinabi na ma-expired talaga, ma-expired. Napakarami, hindi lang kukonti. Halimbawa, hindi ko sinabi na expired yung tinanggap ni Secretary Duque o yung PSDP. So, malapit na ma-expired. At saka tila hindi na gamit, parang hindi na hubos gamit, na inabutan ng expired. Yun ang pagkaintindi ko doon. Walang sinabi doon na expired na binili ng kundi malapit na expired. So ulitin, panoorin natin ulit ito. Alam mo itong bulag-bulagan pati itong bingi-bingihan, in the end nakakatotoo yan if you do that every day of your work in Congress, talagang ganun ang mangyari. Not really perhaps in the the external manifestation of the head, but it could generate maybe in the beginning within the brain.
Secretary Doke educated. Medyo kailangan ng lecture itong mga senador. Pakibigay nga. Yes, sir. Mr. President, doon po sa tanong kung meron ba tayong tinanggap na expired test kits o wala, ang sagot po rito, wala. Yung pong test kits, meron po silang expiration period of 6 months. At ito po, meron po kami mga litrato na pinadala sa Senate Blue Ribbon Committee na yung mismong lalagyan ng mga test kits, nakalagay po doon ang production date, May, at mag-expire ng June. Mag-expire ng November. So that is May, June, July, August, September, October, November. So 6 months ho. Yung po kasing tinatanong nila ng mga senador na bakit hindi 12 to 24 months ang kinuha namin na expiry period ng mga test kits. Hindi naman, yun po talaga naman kami ang nagsabi, ito yung standard. We will only get mga test kits with an expiry period from 12 to 24 months. Kami nagbigay ng standard na yun. Prior to the pandemic, ganun po yung standard na ginagamit natin to procure tests. However, it has been reported to us na dahil bago po itong virus ng COVID-19, it was a novel coronavirus, yung pong test nila, wala pong yung mga manufacturing companies, yung gumagawa ng mga test kits, wala po silang sufficient na stability data or performance data to show that it can last beyond 6 sabihin, months. wala pa silang proof na yung gamot niyan ay talagang parang effective or accurate ang test. Kasi wala kayong So tuloy na natin ito, yun ang pumasok kasi sa isip ko. So, ang sabi nila, hanggang 6 months lang muna ito dahil bago. Hindi naman Parang ito trial. parang lumang test kit. Parang trial Na dati na meron stability data and meron performance data that it is effective between 12 to 24 months. Ngayon nga sir, bago ito, bago yung virus, bago din yung test kit, sabi nila, ang sabi ng mga manufacturing companies, hanggang 6 months lang ito. And then we will just see. Ngayon nga, lumalabas parang hanggang 8 months na. So habang tumatagal na ginagamit yung test at nagkakaroon ng sufficient data on their stability and their performance, at saka lang unti-unting ini-extend nila yung expiry period. So wala ho tayong tinanggap na nag-expire. Meron po tayong natanggap na kakaunti naman, 117 test kits na meron po expiry period na 2 months. Tinanggap po ng PSDBM, tinanggap din naman po ng DOH. Bakit po namin tinanggap kahit na 2 months na lang ang natitira sa kanyang expiration period? Kasi po, at that time, napakataas ng demand for testing, ang supply napakababa, Mr. President. So that, ito pong 117 test kits, equivalent to 23,400 tests, ay nagamit po ito ng 4 na laboratories. Beyond, not reaching the end of its expiry period. So, gamit po lahat ito. So, again, the answer to the question, kung meron po tayong tinanggap na expired test kits, wala po, Mr. President. So, kasi mga kabanat, kung balikan ko yung hearing, no, okay, ako, mga kabanat, agree ako dito sa pahayag ni Secretary Doke, no? Baka sabihin nyo, ay, ito na naman. Agree ako dito sa mga pahayag niya. Malinaw yan. Naintindihan ko yung lahat. Pero sa banggit kasi doon sa hearing, mayroon expired na talaga na, halimbawa, hindi naman sinabing binili, pero uminabutan ng expired. So, ayun nga sa sinabi doon, umabot ng 500,000 pesos. 500 million, kalahating, kumbaga $500 million yung na-expired na yung yung mga test kit. Yun ang naano ko doon, no? Na narinig ko doon sa hearing. So para maanuhan natin, kukunin ko yun, hanapin ko yung video na yun para ma-share ko rin sa inyo mga kabanat. So tuloy ko rin ito. Ako, mga kabanat, hindi ako bias. Itong explanation ni Secretary Doke, agree ako dito mga kabanat,
Ang hindi lang ako agree, yung katanungan ni President Duterte kung may tinanggap tayong expired. Kasi ni minsan sa hearing, wala akong narinig na yung binanggit doon, may binanggit doon sa hearing sa Senado na may sinabi doon na tinanggap ng PSDBM o DOH na expired yung test kit. Ang sabi lang doon, 2 months na lang. Ayun nga, napaliwanag naman ng tama ni Secretary Duque at agree ako doon sa paliwanag niya na 2 months tinanggap nila yung test kit. Pero yung katanungan ni President Duterte kung mayroong na tinanggap na expired na test kit ay hindi ko narinig ang ganyang katanungan din sa hearing sa Senado. Baka sa script niya lang yan. Pero kung gamitin mo yung dahilan doon, yun kasi ang punto ng pananalita ni President Duterte ay tumutukoy din doon sa Senado na sa hearing daw ay may tinatanong na ganyan. Sa akin lang, wala akong narinig na sinabi doon. Bagkos, yun ang sinasabi ni Secretary Duque, 2 months na lang, yung test kit ay tinanggap nila. So, ako, mga kabanat, agree ako doon sa pahayag ni Secretary Duque, naintindihan ko yun at para sa akin, para sa patas na pananaw, tama yung explanation niya doon. So, tuloy na, pero, para maliwanagan ako, yung may na-expired ba talaga na test kit, hanapin ko yung video at sa sunod na i-upload ko, papakita ko sa inyo kung totoo ba talagang may inamin si Secretary Duque, mayroong expired na, sabihin, hindi na magagamit ng mga test kit. So, tuloy ko lang ito mga kabanat, madalapit na lang ito matapos. Sana nakinig si sino pangalan nitong Pangilinan? Kiko. Kuki o Kiko? Pareho tayo. I'm also very much exhausted in trying to explain to them na kung ano ang mga procedural constraints. Hindi naman doon sa visa because I do not have the talent. Again, I ask at the risk of sounding like a broken record, I now repeat my call and challenge to the Senate Blue Ribbon Committee. Kung meron kayong ebidensya, mag-file na kayo ng kaso. That is how simple it is, and that is how simple it should be. Allow the Ombudsman, the proper agencies, and the courts to investigate, prosecute, and find guilt if there is any. The House of Representatives Blue Ribbon Committee has already concluded its hearing and is now preparing its report because it is conducting investigation in a more neutral. Yun ang kumakalat na balita mga kabanat na itong Congress ay nagkakandak din ng report sa 3 hearing nila ata. Parang may narinig ako na balita na ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso ay magkaroon ng ilalabas din accountability na pamuno ni Aglipay na mayroon din silang ilalabas na counter ata dito. Ito ata ang ika-counter nila sa palagay ko ito yung observation ko dito. Sana mali ako. Ito yung ika-counter na sakaling mag-file na ng kaso, magkaroon na ng report itong Senado sa Ombudsman. Ito rin isa-submit ng House Committee pang counter. So pag tinignan ito ng Ombudsman, itong report ng ka-counter parang magkaroon ng kalituhan ito nangyayari. Yun sa tingin ko mga kabat ang gagawin yun ng strategy dito. Yan ay ko lang mga kabanat analyze ko lang dito sa nangyayari ngayon kasi nakikita ko sinabi ni President Duterte kung magre-report yung parang magre-report din daw yung Congress So, mamaya baka magre-report din ito. Yun din, ito yung gamitin na batayan. Baka sasabihin ng Congress, walang nakikitang fraud dyan, walang overpricing, lahat-lahat, wala, malinis ang pagkakagawa. Parang malinis yung ginawa ng PSDBM. Walang nanglaying anomalya, lahat-lahat, walang nangyari. Parmali, tama yung ginawa nila. Tama yung pagbili ng
libo-libo, milyon-milyong sasakyan sa ganyan. 2021 model lahat. Billion, Ferrari, Porsche. Mga Porsche, walang Ferrari. Porsche. Saka mga Lexus, mga bibigating sasakyan. Tama yan. Parang yan ang konklusyon ko mga kabanat. Wala silang nakita. Yan ay pananaw ko lang. So bago ko ang video na ito mga kabanat. Hayaan yung tapusin ko na lang muna itong video na ito. Civil manner and without the necessary politicking. I cannot say the same with the present Senate Blue Ribbon Committee, whose investigations are not really achieving anything nor going anywhere. It is clear, according to COA, that there is no overprice, no ghost deliveries, and no corruption. We follow the procedures according to the law, and that you yourselves have passed. We did it quickly as mandated, and we only paid when the goods were delivered. Crumple those corporations that you are so intent on destroying, for all I care. As for government, we have already said and done our part. Magtatrabaho lang kami. And anyway, Gordon, may sabihin lang ako sa iyo. Yung ano lang ang pagkatotoo sa pagkatao mo. Personal ito. At pagkatao ko. Yan. Personal ito. Alam mo, Gordon, wala akong presidente. Ito. Wala akong lahat. Sweldo ko lang. Oh. Wala akong mga tippers kagaya ninyo. Makita namin sa Committee on Accounts. Wala akong pareho sa iyo na nakuha. At pinumuna mo na yung pagpunta ko sa tindahan. Pagpunta ko sa tindahan kasi may gusto akong... Ayun, medyo nakita ko doon sa hearing na medyo mga kabanat in fairness parang patas na pananaw. Hindi ako sang-ayon din doon sa ganong pananaw ni Senador Gordon hindi rin tama. Hindi rin kasi tama na yung mga ibang galaw ay isa sa titingnan mo. Kasi malaya man isang tao kung saan pumunta pero nabigyan ng kulay at binanggit niya pa doon. Pero yun ay sa akin, hindi tama. Hindi mali yung ginawa ni Senador Gordon na pag puna niya mga kabanat. Yan ay patas na pananaw. Ako kasi hindi tama ay tama, pag mali ay mali talaga. Pero tapusin natin itong video, no? Iksi na lang. Kita ng isang tao. Girlfriend ko noon. Hiwalay na kami. Pero gusto ko lang mamasyal. Pumasok kami doon sa jewelry stores. Girlfriend? Di ba may sawa to? Totoo yun. Totoo yung tingin ako ng mga relo. Sino bang ayaw ng relo kung magaganda? Girlfriend. Ang problema lang, kung may pera ka, kagaya sa iyo, 86 million, ilang relo lang mabili mo. Kaya nahalata ko, napupuna ko kasi ako mahilig sa itong mga ganito lang, mga kasyo. Pero every time magkikita kayo, the last time you were wearing a Rolex, parang gold. Hindi ako nagnakaw ng relo. Pumunta ako ng tindahan. Kayo ang nagnakaw sa gobyerno ng 86 million. Ngayon, ayaw mo pang bayaran. Bayaran mo yan, baka pagdating ang panahon, talagang, hindi ka na manalo So, wala ka ng protection. Sabi ko sa iyo, kakampanya ako, laban sa iyo. Wow. Magnanakaw ka Isang issue ko lang sa iyo. Wow. 86 million na nanakaw mo. Kasi kung sabihin mo na wala sa iyo, di na saan, di ninakaw mo. What happened to the money? Bakit dinikit mo doon sa Red Cross?
Ngayon ayaw, sinabi ng COA, nagkaso kayo, baka dumating ng in-bank ang bank, tapos dumating kayo ng Supreme Court, talo ka. Tapos sinabi ng Supreme Court, bayaran mo. And that order of the Supreme Court is final and executory. Sige, Bakit gets ko na. hindi mo bayaran? So, Bayaran yun mo pala. Ibig sabihin, natalo si Senador Gordon sa kaso. Ibig sabihin, tama lang naman talaga na bayaran ni Senador Gordon yan. Ang kabanat, no? Sapatas na sa paghahayag natin ay talagang kung yan ang nangyari at nakita na Supreme Court na nag-order na bayaran ni Senador Gordon, automatic babayaran yan mga kabanat. Automatic nakitaan ng nakitaan talaga at dapat bayaran. So dito sa part na ito, I agree ako kay President Duterte dito na magbayad si Senador Gordon mga kabanat. Hinihimay-himay kasi natin kung ano ba talagang tama eh. Yung mga punto dito na hindi rin ako sang-ayon. Doon bago kita tapusin ilang minutes na ilang seconds na lang ito. Doon ako nalito na kasama yung girlfriend niya. Oh? Di ba di ko makikits eh. Ano bang nangyari dito? Di ba may sawa to? May hanilit to eh, di ba? But, tuloy ko na lang ito mga kabat. Kayo na lang umusga kung mali bang pakinig ko. Kasi naka-headset din naman ako. O kayo, o napakinggan nyo rin. So, pusin ko na to. Last na ito. Wala na. Kasi, hanggang dito lang naman. Di ko naman kayo kasi i-upload lahat. Pinili ko lang yung, o baga naka-cut version lang ito mga kabanat. Kasi ninakaw mo. Ngayon, wag mo kaming punahin na magpasok kami ng ano. At ano sa iyo yun? Magbili ako ng Rolex kagaya ng suot mo. Would it erase your criminal liability of malversing the 86 million? Kung sakali gusto ko bumili talaga, pipilitin ko. I have to get it from the savings. My savings. Mm-hmm. Pero hindi naman, kaya ko naman siguro maabot yan. Yung relo na sinusuot mo. Mm-hmm. Ang problema, Gordon, bayaran mo. So, hanggang dyan na lang mga kabanat yung video natin. No? Hindi ko na diniretso. So, yun. May punto naman si President Duterte kung talagang natalo sa kaso si Senador Gordon mga kabanat. Sa pagkakalong ko PDAP ata to eh. Hindi pala issue ito ng PhilHealth na 1.1 billion kasi yung utang ng PhilHealth sa Red Cross, no? Itong sa kaligitnaan ng pandemya. Ito atang 186 o 86 million. Nakalimutan ko, hindi ko nakalimutan ko yung binanggit ni President Duterte. Pero kung natalo si Senador Gordon mga kabanat ay normal talagang magbayad siya dito at hindi ko alam kung sino magbabayad, si Senador Gordon ba o talagang yung kumpanya na yan na Red Cross ang magbabayad. Yan mga kabanat yung dapat malinaw din kasi kung marami namang nakinabang doon dapat halimbawa na-divide yung pera ay dapat magbayad sila lahat, di ba? So dapat ang madaling sabi, bayaran talaga yon dahil natalo siya. Kung siya yung hinahabol, automatic babayan niya ron. Napakalaking halaga ha. Pero hindi pa umabot yan ng bilyon mga kabanat. So sa akin lang, nakita ko dito mali yung script ni President Duterte na sinabi na tinanggap sa katanungan pa lang ay mali na. O baga, baka sila sa kanila lang yung katanungan na sinasabi doon, di ba? Na walang tinanggap na gobyerno na expired yung RT-PCR test o test. Wala akong narinig din sa Kongreso na may binanggit na nagtanong na tinanggap ng gobyerno kundi malapit na ma-expired. Di ba? Yun ang ano ko. Pangalawa din, ang ano ko lang dito, ang last ko lang, payo ko lang, dapat si President Duterte, wag niya nang ipagtanggol itong mga ano niya. Hindi ko naman sinabi na tama o mali. Dapat umiwas na lang siya, 'di ba? Iwasan niya na lang. Hindi naman siyang pinagbibintangan dito na kasabwat Kumbaga, yung inimbestigahan naman dito, ang tinitingnan naman kasi dito mga kabanat
yung paggamit sa pera ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan dito, hindi milyon kasing usapan dito, kundi billion eh. 42 billion pesos mga kabanat. Hindi biro yan. Hindi biro yan. Napakalaking pera yan mga kabanat. Halos sa tag 50, tag 500 peso tayo dyan. Lahat kung babibigyan tayo. 110 million tayo. Lahat tayo pwede makinabang dyan eh. Sa ganong kalaking halagang peso mga kabanat. Sa akin lang, dapat makita kung ang paggamit ng pera talaga sa pagbili ng face mask at face shield ay tama. At saka yung dapat matingnan, yung pagbili ba talaga ay wala bang paboran? At na-deliver ba ng tama? Tama bang quality? Lahat makita eh. Para sa madaling sabi, dapat ang pagbili ng pera ng taong bayan, taong bayan kasi yan. Mga ito, sila ni Presidente Duterte, mga gabinete niya, ay kasangkapan lang yan. Sa madaling sabi, sila mga yan ay parang sinasahuran lang ng taong bayan. Ang pinaka-boss nila, yung tao talaga. Gaya ng sinasabi ni Aquino, ni tinatawag nilang Panot, di ba? Aquino, na kayo ang boss ko. Ibig sabihin, yung taong bayan yung boss talaga kasi yung taong bayan nagpapasahod sa kanila eh. So, sana, pag gumastos yung gobyerno, dapat masinop. Bawat singko, mapahalagahan, mailagay sa tama. Hindi maiwaldas na walang kabuluhan. At iwasan yung kung maaari, kung makatipid man lang yung gobyerno, dumiretso na sa manufacture. Huwag nang dumaan sa ahente. Kasi alam naman natin mga kaban, pag dumaan ka pa sa ahente, kikita ng milyon yung ahente. At itong nangyayari sa Parmali. Instead na dumiretso, napakalaki sanang natitipid ng gobyerno doon kung medyo masinop itong nagpo-procure. Hindi kasi, minsan sinasabi na nagmamadali. Oo, nagmamadali. Halimbawa, umorder kayo ng madalian. Halimbawa, kumuha din kami sa Parmali. Halimbawa, kumuha kayo. Pero dapat, nagtitingin din kayo kung paano makamura ang tao. Kasi nagmamadali kayo. Naintindihan ko yan. Siyempre, nagmamadali kayo. Kailangan nyo bumili. Siyempre, bumili kayo sa Parmali. Halimbawa, nakabili kayo. Hindi habang buhay, dyan ka na lang iasa eh. Naghahanap ka rin. Kung talagang masinop ka, ha? Kung may pagmamahal ka sa pera ng taong bayan. Yan ang nakikita ko. Dumaritso kayo sa manufacture. Sa pagbili ng bakuna, test kit, dumaritso kayo sa kung sa sinong wag nyo nang idaan sa ahente kasi alam natin ang ahente kumikita ng milyon-milyon din yan talaga. So kung gusto nyo tumipid, gamitin nyo naman yung common sense minsan na wag nyo nang idaan sa diretso na kayo doon para makapagmura. Lalo kahit ito sigurong bakuna, baka may ahente din ito. Iwasan nyo na rin, idiretso na rin para makatipid yung bayan. Kung talagang gusto nyong kung masasabi ko kung mayroon kayong kung may pagmamahal kayo sa sa pera ng taong bayan. Gamitin yung lahat paraan. Huwag yung hala ng hala na walang pagmamahal sa pera ng taong bayan. Pangit yan eh. Ako kasi pag nasa gobyerno yan, parang ini-imagine mo ang nasarap magtrabaho minsan na nagtatrabaho ka, yung mahal mo ang trabaho mo, yung parang itinuturi mo yung ginagastos mo ay sarili mo. Maingat ka. Maingat ka talaga mga kabanat. 'Di ba? Yung parang nagtatrabaho ka, mahal na mahal mo yung trabaho mo. Nag-iingat ka na hindi magkakamali. May nakikita man tsaka o wala. Pinaingatan mo yan kung mahal na mahal mo yung trabaho mo. Yun lang aking mga kabanat opinion dito sa last part ng video na ito. At sana paki-subscribe at ang ating channel at huwag niyong kalimutan i-follow o i-share man ang video na ito mga kabano. So maraming salamat. Ako, patas ako paningin nakita sa video ko, wala akong dyan. Tinitingnan ko lang kung anong mali at saka anong tama. Sa part ni Presidente Duterte, kung talaga magbayad si Senador Gordon, ay tama yun. Diba? Kay Ligaya, ito, kung maabot man itong video na ito, ay pananalita ko na ito. Ayan nakita ko dito patungkol pa ito sa PDAP kasi may sinerch ako. Iba yung nakita ko yung about sa billion na sinisingil ni isang Red Cross sa gobyerno, iba pala yun. So yun, tama magbayad si Senador Gordon kung totoo talaga na natalo si Senador Gordon sa kaso, mga kabanat, especially ito Ligaya, Jeng X, yan, kasi mga DDS kayo. So yan. Iyan ko na ito.